Yung ayos. Good morning. Meron po tayong tinotroubleshoot na Hyundai Accent. Nag-code po kanyang electronic power steering. Ngayon, pinalitan na raw po ng module nung gumawa. Ayaw pa rin pong gumana. Pinalitan din po ng motor bago, ayaw pa rin pong gumana. Ngayon, chinik ko po lahat ng wiring ng input from VCM. Meron ground positive. Meron din pong input na live from motor, EPS motor. Meron po live tsaka ground. Ngayon po, yung input from sensor switch ang wala. Kaya check po natin yung sensor switch nya. Bubuksan po natin ngayon kung saan po nagka-problema. Kaya tingnan po natin. Ito po, tinesting na po namin to ron sa umandar. Nilagay ko po ito ron, sinalpa ko to ron. Okay, sinalpa ko siya, buo siya. Binuksan ko rin, walang corroded na pesa. Napakasariwa po sa loob. Ito po, tinesting namin. Malakas, sobrang lakas. Talagang sumisibat pa. Ngayon, check po natin ito. Input from from tawag dyan. Input from sensor dito. Pag nagkaroon ng movement, papasok siya ng module na EPS. Yan, check po natin yan ngayon dito. Yan, sige po. Sir, no, naka-manual tayo sa scanner. Naka-ano po tayo. Nakasalang po yung scanner po natin. Nagbibiling po yung na EPS. Napagana ko na po yung kanyang motor. Ngayon, inano ko po sa hinahanap ko mismo sa scanner yung problema po nitong code na ito. Kaya yun po. Check natin. Po, Hyundai Accent alam ko 2012 to. Nagbiblink yung EPS nya. Yan, nagbiblink po yung EPS. Ngayon, kanina ayaw po talaga mag-function ng kanyang EPS motor. Ayan po. Ito po, nakasalang po tayo sa scanner. Yan po. Yan. Yan po yung kanyang EPS motor. Yan. Tingnan nyo po siya. Kapag ginalaw ko po itong manubela, kapag gagalawin ko po siya, tingnan nyo po mabuti. Gagalawin ko po yung manubela. Yan o, umiikot na po siya o. Umiikot na siya. Ayan o. Yan. Ito po, tinesting namin to sa ibang unit. Gumagana. Pati yung motor gumagana sa ibang unit. Yung sa scanner natin, kanina po talaga ayaw niya talagang gumana. Yung nag-read fault code tayo, lumabas itong CAN timeout EMS. Pagkakaintindi ko po kasi okay, sa ni-research ko po, ang engine management system po itong EMS na yan. Controller area, network, timeout. Yan, present po siya EMS. Ngayon, kapag i-reset ko siya, re-reset po natin siya ngayon. Clear fault code. Engine ignition on, engine off. Ignition on po, engine off. Yan. Ignition on, engine off. Clear fault code, yes. Yun, kailangan po mamatay naman ngayon yung EPS. Napagana naman natin yung kanyang napagana natin yung kanyang EPS motor. Ayaw naman mamatay na ngayon ang EPS, nagbi-blink lang siya. Try natin i-out. I-out natin siya, out. Pasok tayo sa system. System ECM. Health reports po tayo. Tingnan natin. I-start po natin ngayon ang engine ayaw pa rin mamatay EPS nya. Siguro gusto po nakakabit itong nakakabit yung motor. Try po natin. Ayaw na naman yun. Ayaw na naman. Ngayon po muna, kakabit muna natin yung kanya EPS motor kasi baka hinahanap ng torque sensor Kasi kaya hindi ko siya ma-reset ng maayos kasi hinahanap ng torque sensor yung wala kasi ako nakita problema sa wiring. Kompleto lahat ng harness niya. Kompleto lahat ng kuryente sa harness, wala akong makita sa wiring. Kaya kompleto lahat ng supply, yung sa papunta computer box ECM, meron namang resistance, meron naman siyang continuity. Okay, yung harness naman ito, meron naman, itong maliit na to, meron naman siya. Yan, meron naman, may ground, may buo naman. Kaya tatryin kong isalpak yung wiring. Okay, salpak ko muna natin yung wiring nito. Tsaka yung motor sa salpak natin. Yun po ito yung Hyundai Accent na ginawa natin. Pinadala po natin yung box
sa Banawe, pina-repair po natin. Ngayon po kasi medyo nagtaka po ako ron sa diagnosing natin. Kasi po pag pumapasok ako sa system, anikpip ang ECU. Tapos kinik po yung harness. Kung makikita nyo po ron sa dashboard niya, wala siyang temperature, walang RPM, 0 ang RPM niya. Lahat po kasi yun galing sa box. Kaya ang ginawa po natin, tinanong po natin dun sa nagre-repair ng box kung anong sakaling problema pag ganun. Yun nga po, box nga raw pong problema. Ngayon, hindi naman natin binuksan. Sinabi lang nila raw nung nabuksan, sunog nga raw yun. Sunog raw yung box. Problema sa box. Kaya, yun, kakabit na lang po natin yung box. Tignan natin kung anong magiging problema. Kasi ang nangyari po, nung dinala yun dun sa Banawe, ganoon din ang sira. Walang, ayaw gumana ng ECS niya. Ayaw rin wala rin siyang temperature. Kaya, malaman po natin ngayon, sinalpak natin yung box na repair. Kaya, yun po. Yung sa transmission niya. Oo nga po, yun yung sa engine. Kaya mahaba. Ayun, ikabit na po natin yung box. Ito yung ginawa. Ipanda rin natin. Check natin kung Hyundai Accento manual transmission. Yan, okay. Ignition on. Dati wala yung temperature na isa. Ayun, ayos, meron na meron na. Tingnan natin kung gagana RPM. Wala yan steering, RPM, EPS, tsaka yan, wala. Tingnan natin. Yung ayos. Solve. Ayos. Solve po yung natin, yung problema. Kaya yun, maandar na po yung engine. Yan, meron na po. Kaya ipipix na po natin yung box. Ayan, lambot na nawala na rin po yung EPS doon. Kaya wala naman siyang check engine. Kaya okay lang yun, kahit di natin salangan. Kaya yun, solve. Okay na. Kaya yun, nakakabit na yung battery. Tatawagan na po natin mayari na okay na. Yan, meron na po siyang temperature gauge. Meron na po siyang RPM. Yan po ang wala nung una. Tapos yung EPS po di namamatay. Okay na, malambot na po. Malambot na, meron na lahat. Kaya yun po, nakita natin sa diagnose yun nga ang problema, anikip ang ECM, ang baba sa EPS module lang, kaya okay na siya. Yun po, yun po, yung na-encounter po natin na trouble po ng Hyundai Accent na manual transmission. Problema po talaga ay EPS ang sinabi po sa atin ngayon. Yun po, bago nga po pala ako mag-start ay bago lang po yung channel, pakihit po yung like, share, and subscribe para po the more videos pa po matulungan po namin kayo sakali may ganito rin po kayong problema. Okay, kaya yun po, ang problema po ng unit na to ay talagang ang lang po sa amin, EPS ang kanyang problema. Ngayon, dahil nga po electrician tayo, dahil nga syempre kasama sa problema po natin yung every electronic part ng sasakyan, napansin nyo po ba sa video yung na wala pong bars yung kanyang temperature? Wala pong bars yung kanyang temperature. At saka nag-i-start po ko ng engine Di nyo po pag tinignan nyo po yung video, wala pong palo yung RPM niya. Kaya ang nangyari, gusto ko pong tukuyin muna yon yung problema nun, yung wala pong RPM at temperature. Pumasok po ko sa sa scanner, pumasok po sa system scan. Gusto ko pong i-scan yung ECU. Ngayon, ang problema, i-scan po ko ng i-scan sa system scan, wala pong lumalabas na ECU. Unequipped daw yung ECU, pero umaandar po yung makina. Doon pa lang nagduda na ako. Doon pa lang po nagduda na ako na bakit unequipped siya. Ang problema po, bakit magtataka ka kung bakit walang temperature, kasi nakakabit naman yung engine coolant temperature niya. Nakakabit naman yun. Yung RPM po niya sa box siya kumuha, yung signal papuntang cluster gauge. Sabi, sinuwap po yung ECU, sinalpak po namin. Kung nakita nyo po, umandar po siya, nagnormal po lahat. Yun po ang yun po
naging problema po nung C1611 Controller Area Network Timeout Engine Management System. CAN Timeout EMS, yun po ang naging code niya. Kaya yun po, kasi nagtaka po ko chinik ko naman po yung mga linya, chinik ko yung fuse, chinik ko naman yung linya na papasok ng EPS control module, normal naman siya. Yung papuntang computer na linya, okay naman, may continuity naman, hindi naman putol. Kaya yun po, nakadepende rin po sa troubleshooting po natin kung ano po yung talagang magiging problema at saka anong problema po ng sasakyan. Okay? Kaya pinaka basic po, check po yung mga fuse, check po yung linya, check yung resistance ng mga pinouts, check nyo po yung continuity ng mga linya, kung may putol or may ground ba, kung may reference voltage ba. Ganun po una po natin i-check. At saka kailangan po sa ganitong sistema, alam natin kung paano umiikot yung system niya, paano po gumagana yung system niya, para po medyo po natin, maintindihan po natin kung ano yung nawawala at kung ano yung dapat meron. Kaya yun po, maraming salamat po. Kaya pagpalain po tayo ng Panginoon. Sana po nakatulong po kami sa inyo, at God bless po.